Ngayon no, rumekta na ho tayo mga kababayan. Naku po, eto, nasan ba yung sa Senado? Um, Puntahan na ho agad natin mga boss chief mo, sir, yung sa Senado. No? Ano ba ang gagawin dito kay Bongo tungkol doon sa arrest warrant ni Bongo? Hindi, meron na yan, malamang. Bongo at Bato de la Rosa, mga boss chief mo, sir. Ulitin ko. Sige. Ano kaya ang gagawin at magiging aksyon ng Senado pag meron na pong arrest warrant itong si Bato de la Rosa at si Bongo? Annalyn Ando, CFOO lang. Muna, muna while working. Grabe ka, napagsasabay mo yan. O, game! Balita po ngayon na ito pong sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa ay indicted na din dito po sa drug war sa ICC. Paano ba dapat na i-handle ng Senado itong bagay na Di ibigay na agad para maipagtanggol na nila yung kanilang sarili. Di ba, mga kababayan? Ibigay na agad. Huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Dahil yan naman dapat eh. Alam nyo, mga boss chief mo, sir, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, eto pong mga pobreng mga biktima o mga naulila, wala silang malapitan nung panahon po, nung kailan? 2017? 2019? Wala. Dahil nga, yung inirereklamo nila, nakaupo at presidente. Sa tingin nyo po, uusad dyan? Hindi. Kaya ang ginawa ho nila, mga kababayan, sa pangunguna ng pagtulong ni Senador o dating Senador Trillanes at nung si Father Falabi at yung isang kasama ni Trillanes, dumiretso sila, pumunta sila doon sa ICC, International Criminal Court. Mga kababayan. Kasi ano gagawin mo doon? Kung alam mo na wala namang papansin sa iyo, na alam mo na wala namang tutulong sa iyo dahil ang mga nakaupo sila. 'Di ba, Ma'am Nang Gigi? At Terby. So ngayon, hahanap ka nung mga kagaya ng mga ICC na makakatulong sa iyo at hindi babaliwalain yung buhay o yung mga buhay na nawala ng dahil lang po sa pag-handle nila nitong mga tukhang-tukhang na ito. Ako ho ay naniniwala, mga kababayan, na kung talagang pro-Pilipino sila at kung talagang ang gusto lang nila ay maubos yung mga ipinagbabawal na gamot sa Pilipinas at concern sila sa mamamayang Pilipino. Nung una pa lang may mga nadamay ng iba, mga inosente. Ihininto na muna nila yan pansamantala. Tapos saka umariba kung kailan na kung kailan na naayos na nila, no? Yung kanilang mga pagpapatupad. Pero mga bossing wala tuloy-tuloy lang Ano nga ba ang sabi nila Bato de la Rosa? Collateral damage yung mga nadadamay ho. Collateral damage lang, biruin mo, buhay ang nawala. Di ba? Tuloy po. na to, considering kayo po ang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations Actually, nasa pamunuan yan ng Senado Katunying kay Senator Vicente Sota. Pero pagka-intimidate ko dyan, kung sakasakaling may mga warrant of arrest, hindi pwedeng isilbi yung mga warrants of arrest nila habang nakasesyon ang Kongreso. Habang nakasesyon lang ang Senate. No, paano pagtapos na ho yung sesyon? Hindi naman ho 24 oras na nagsesesyon yung mga yan. Paano kapag kagabi na? Yun na, pwede na. Ise-serve na. Pwede din ba pumasok ang pulis doon sa loob ng Senate? Basta ang pagkakaintindi ko, paliwanag niya kapag ka nagsesesyon ang Senate, ay hindi pwedeng isilbi yung warrant of arrest nila. Pero pagkatapos na, tingin ko, pwede na. Di ba? So, hindi yan talaga tatanggapin at hindi pwedeng hulihin yung mga senador habang nakasesyon. Pero habang nakasesyon. Sabi ni Daisy Almenario, di abangan na lang sa exit ng Senate. Ganun nga ho ang mangyayari niyan. Kaya ho etong si Senator Bato de la Rosa, mga bossing, ay hindi pumapasok dahil baka
abangan siya sa labas kapag kapasok niya at pagkatapos ng sesyon ng Senado. Kapag ika nga nakabreak, doon pa lamang, doon yata papayag ang Pati break pa pala. Di ba? Pati break time pala pwede na iserve yung warrant of arrest. Naku po, kaya pala tingin ko ho mga kababayan, kamusta na ba si Bongo? Pumasok na ho ba? Parang wala pang masyadong balita, ano? Dapat inaabangan ng mga inaabangan ng mga malalaking mga media si Bongo kung papasok o hindi. Senador Soto, ang aming SP, na ika nga i-enforce. Pero habang may sesyon, kagaya ngayon, bagamat wala lang pasok, hindi po pwedeng i-serve yung warrants of arrest na yan, Katunying. Opo. Nakita naman natin kung ano po ang nangyari nung in-enforce ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte. Nag-iiyakan sila nun. Yun naman po, ibang naman yun, ibang version naman yun, no? Galing ng Hong Kong at yung mga DDS hindi magkamaliw, hindi alam kung ano gagawin mga bossing Hindi alam ang gagawin ng mga DDS kung ano ba, kung pauuwiin ba si dating Pangulong Duterte or pipigilan nila na umuwi si dating Pangulong Duterte kasi merong warrant of arrest. Merong nagsabi, isa daw po doon sa anak ang nagsabi na wala daw warrant of arrest. O ayun, pinauwi. Di ba Kim Barrera, pinauwi. Sinalubong ni General Torre, mga kababayan. Kaya po inis na inis at galit na galit sila kay General Torre dahil dalawang poon ng DDS ay naioblo ni General Torre, mga kababayan. Unang-una, si Buloyski, sumunod naman ang dating Pangulong Duterte. Sinalubong sa eroplano. Hindi na hinintay na makababa, hindi na hinintay na makapunta doon sa arrival. Pinasok na agad doon sa tube ng eroplano at doon na binasahan. At doon na sinabi na pinakita yung warrant of arrest at binasahan sa, kung di ako nagkakamali, Villamor Air Base. No? Hindi ko na kailangan i-elaborate yun kung ano naging tama sa gobyerno, sa administrasyon in general. Ganun din ba dapat ang maging diskarte ng gobyerno? Kailangan bang kung merong ilabas na ICC warrant of arrest sa dalawang kaaliado ng dating Pangulo, ay dapat bang ma-enforce ito in the manner? Dapat lang. No? Malinaw naman po mga kababayan na may jurisdiction ang ICC nung panahon na nangyari yung mga krimen na yan. Nung panahon ng dating Pangulong Duterte at bumaklas, tumalikod lang naman po ang gobyerno ng Pilipinas dahil po naramdaman at nakita at nalaman na ng dating Pangulo na siya na yung iniimbestigahan.